Maswerte si Dari para magawang maging kaibigan ni Dax, pero malayo ang agwat ng kanilang mga katayuan kaya hindi rin magtatagal ang pagkakaibigan nilang ito, isip ni Kent. Siya ang nag-isip ng eksenang iyon tungkol sa isang pating pero si Daryl ang nakakuha ng atensyon na para dapat sa kanya. Maging ang fiancé niyang Megan ay hindi na siya pinapansin sa mga sandaling ito. Alright, maaari bang tumahimik tayong lahat? Dito na umabante si Edward at nagsalita. Nagmula tayong lahat sa mayayaman at kilalang mga pamilya. Ang bawat isa ay pinalaki ng husto ng kani-kanilang mga magulang. Ang aim ng outing na ito ay para i-challenge ang survival instinct ng bawat isa. Kaya dapat lang naihawin natin ang pating na iyan mamaya. Pero sa ngayon, humanap na muna tayo ng lugar para matulog. Malakas na sinabi ni Edward. Magaling! Agad namang sumangayon dito ang lahat. Hindi nagtagal ay naghanap na ang bawat isa ng lugar na mapagpapahingahan matapos kainin ang inihaw na isda. Dalian ninyo, mayroong kuweba rito. Sapat na ang laki nito para sa ating lahat. Nasasabik na sigaw ng isa sa kanila matapos makakita ng isang kuweba. Dito na pumasok ang lahat sa kuweba. Sa Platinum Corporation. Kasalukuyang napapaligiran ang kumpanya ng napakaraming mga fans na maihawak na papel na may perma at light sticks. Napuno ng pagkasabik ang bawat isa sa mga ito. Naririto rin ang lahat ng media na nagbo-broadcast sa Donghai City. Hinihintay nilang lahat ang isang tao. At ito ay walang iba kundi si Giselle Lend. Kahit na nabalot ito ng kontrobersya matapos pumalya ng earpiece niya noon. Nanatili pa ring sikat si Giselle sa mundo ng showbiz. Hindi lang siya mukhang attractive dahil maganda rin ang kanyang boses. Naging sikat din siya dahil sa maganda niyang katawan at sweet niyang ngiti. Nagpakita ng pagmamahal nila kay Giselle ang mga judge sa programang Superstar kaya hindi nakatakatakang siya ang naging champion sa kompetisyong ito. Si Giselle ang pinakatalentadong female artist sa buong entertainment industry sa panahong ito. Nang iere ang final episode ng programang Superstar, agad na ipinakita ng bawat isang major film investor at entertainment company ang kanilang interes kay Giselle. Gusto ng iba na mag-organize ng kanyang concert habang ang iba naman ay gusto niyang gawing cast sa kani-kanilang mga pelikula. Kasama na rito ang Dalton Entertainment na nag-offer ng appearance fee na $5 million kay Giselle para maging lead actress sa kanilang pelikula. Masyado nang mataas ang presyong ito para sa isang baguhang kagaya ni Giselle. Ang Dalton Entertainment ay isang kumpanya na mayroon ng matibay na pundasyon, resources at koneksyon. Ang kilalang girl group na Ladies 102 ay isa lang sa mga grupong pumirma ng kontrata sa ilalim nila. Nagpunta si Giselle para sa isang interview sa Dalton Entertainment kahapon. At ang presidente nitong si Dalton Zander ang siyang mag-interview kay Giselle. Hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili matapos makita ang ganda ni Giselle. Napakaganda ng babaeng ito. Hindi na naging komportable si Giselle habang nakatitig si Dalton sa kanyang katawan. Gaano ito kabastos para sa isang presidente ng kumpanya, paano nito nagawang maging isang nakakadiring nilalang sa kanyang mga mata? Pagkatapos ng interview, nakangiting naglakad si Dalton palapit kay Giselle at umupo sa tabi nito. Dito na hinawakan ni Dalton ang kamay ni Giselle na para bang isang manghula. Nagalit dito ng husto si Giselle dahil direkta na niyang nakita ang pagtatake. Advantage nito sa kanya. Kaya agad siyang tumayo para umalis sa studio. Dito na hinawakan ni Dalton ang kanyang baiwang at tiningnan ang buo niyang katawan. Wow, napakaganda mo talagang tingnan. Tingnan mo ang iyong katawan, hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang naging champion. Marami ng mga nakaharap na female artist noon si Dalton, pero si Giselle ang pinaka-attractive sa mga ito. Nagpumiglas dito si Giselle at sinabing, "Excuse me President Zander, igalang mo naman ako. Hindi ako kagaya ng mga babaeng iniisip mo." Kahit na pumasok si Giselle sa entertainment industry, pinanatili pa rin ni Giselle ang pagiging puro ng kanyang sarili. Walang tigil niyang ipinaalala sa
Kanyang sarili na ingatan ang kanyang buhay. Sa bagay, nagmukhang isang baboy ang presidente na si Dalton. Nainis si Dalton nang makita ang pagpupumiglas ni Giselle. Bakit ka naman? Nagagalit Miss Giselle Land. Naniniwala naman ako na isa kang matalinong babae. Ang dapat mo lang gawin ay matulog ng isang gabi kasama ko at sisiguruhin ko sa iyo na ibibigay ng aking kumpanya ang lahat ng resources na kakailanganin mo para maging sikat. Ano sa tingin mo? Iisa lang ang gusto ng bawat babae, sigradong yuyuko silang lahat sa sandaling. Alukin ko sila ng bagay na kanilang pinapangarap, isip ni Dalton. Ito ang karanasan na kanyang naipon sa pagiging presidente ng isang sikat na entertainment company. Matapos niyang magsalita, nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa at nilagay ang kanyang mga kamay sa mga hita ni Giselle. Hindi na napigilan pa ni Giselle ang kanyang sarili. Tumayo ito at binigyan ng isang malakas na sampal ang mukha ni Dalton bago maglakad palabas ng kwarto. Nagalit ng husto rito si Dalton at sumigaw kay Giselle ng buwisit. Sino ka ba? Sa tingin mo? Gaano na ba kataas ang tingin mo sa sarili mo? Sisiguruhin ko sa iyo. Nasa loob lang ng 2 buwan, gagapang ka muli pabalik sa akin para magmakaawa. At kung hindi, dapat lang na ituring mo lang ako bilang iyong anak. Paano niya ako nagawang tratuhin ng ganoon? Hinding-hindi na niya magagawa pang makasurvive sa entertainment industry matapos ng ginawa niyang ito. Gagawin ko ang lahat para gumapang ka pabalik sa akin para tawagin akong ama habang nagmamakaawa. Sa aking kapatawaran. Isip ni Dalton. Nagkunwari si Giselle na walang narinig habang umaalis suot ang kanyang mga stilettos sa Moonlit River. Naglakad papasok si Giselle matapos niyang bumaba sa kanyang sasakyan. Tinawagan siya ng kanilang high school class monitor noon na si Clifford para sabihin ang tungkol sa kanilang reunion. Hindi pa rin nawawala ang galit sa kanyang dibdib mula sa nangyaring iyon kahapon. Kaya magiging mabuti para sa kanya na umattend ng reunion para mag-relax. Agad na naging focus ng lahat ang mukha ni Giselle. Dito na nagsilapit ang lahat ng kanyang mga kaklase dahil si Giselle ang diyosa ng kanilang high school class na isa na ring sikat na artista ngayon. Maliban kay Giselle, ang ikalawang tao na kumuha sa atensyon ng lahat ay ang kanilang class teacher noon na si Lana Thomas. Hindi nakapunta si Lana noong huli nilang reunion kaya nagawa na nitong bumawi sa pagkakataong ito. Ang 30 years old na si Lana ang pinakamagandang teacher sa kanilang school. At habang nasa gitna ng kanilang lesson, hindi magawang makapag-concentrate ng mga lalaking estudyante nito sa kanyang mga itinuturo dahil sa ganda ng kanyang katawan. Matapos ang ilang taon ay tila walang ipinagbago ang itsura ni Lana. At sa halip ay mas nagmukha pa itong attractive at sexy sa suot nitong pencil skirt na nagpakita sa perpekto niyang katawan. Sina Lana at Giselle ay parehong attractive sa kanilang itsura at katawan. At ang lahat ng lalaking titingin sa kanila ay siguradong mawawala sa kanilang mga sarili sa sandaling makita ang kanilang kagandahan. Namangha rito ang class monitor nila noon na si Clifford. Inlet Thomas, wala pong ipinagbago ang iyong itsura mula noong huli tayong magkita-kita ilang taon na ang nakalilipas. Napakaganda niyo pa rin po ngayon. Si Clifford ang ginawang nilang class monitor noong high school hindi lang dahil sa kanyang academic performance kundi dahil na rin sa matatamis nitong salita. Hindi rin nawala ng kahit isang beses ang pagiging strikto ni Lana sa school na umabot sa punto na kung saan hindi nagawang batiin ng kanyang mga estudyante maging ang kanyang kagandahan. Pero ngayong nakagraduate na silang lahat, hindi na nagadalawang isip si Clifford na purihin ang maganda niyang guro. Umiti si Lana at sinabing hindi rin nagbago ang mga mukha ninyong lahat. Ganoon pa rin ang matatamis mong mga salita Clifford maging ang kagandahan mo. Giselle. Pero ang pinaka-naaalala ko sa inyong lahat ay sina Daryl at Alex. Hindi. Tumigil ang dalawang iyon sa paggawa ng gulo sa inyong klase noon. Siyempre, si Daryl ay ang ikalawang anak ng pamilya Darby na palaging napapasok sa
Gulo at palaging iwas sa pag-aaral dahil iniisip nitong nagmula naman siya sa isang mayamang pamilya. Palagi siyang nagiging sakit ng ulo ng kanyang mga guro. Tumawa naman si Alex matapos marinig ang mga salitang iyon. Naaalala mo pa rin po. Pala, Ina Thomas. Nagbago na po ako ngayon. Buwisit, palaging si Daryl ang nakakaisip ng mga bagay na magpapasok sa kanilang dalawa sa gulo. Pero hindi niya inaasahang maaalala pa rin ito ng kanilang high school teacher. Dito na napabuntong hininga si Alex habang nag-iisip ng bakit wala ka ngayon dito. Daryl, hindi mo tuloy nakita ang mga nagagandahan nating classmates. Nang hinayang si Alex para kay Daryl dahil itinuturing nilang mag-best friend ang isa't isa. Ngumiti naman si Lana at tumingin sa paligid. Mabilis namang sumagot si Clifford ng, maganda na po ang buhay ni Daryl ngayon. At Thomas. Isa na po siyang nakikitirang manugang na sumisipsip sa yaman ng kanyang asawa kaya hindi na niya kailangan pang magtrabaho. Hindi katulad namin na nagsusumikap para lang mabuhay. Haha! Sinubukang pigilan ng lahat ang kanilang mga pagtawag habang tumatawa naman ng mahina ang ilang mga babae sa kanilang klase na hindi na nakapagpigil sa kanilang pagtawa. Na Dina Thomas. Siguradong busing-busy na siya sa mga gawaing bahay ngayon kaya wala na siyang panahon para umattend sa reunion. Teacher, hindi niyo ba alam na kilala na ngayon si Daryl sa buong Donghai City? Kilala sa pagiging walang silbi. Haha! Nainis ang husto si Alex matapos marinig ang mga sinabing ito ng kanilang mga kaklase. Nagdikit ang kanyang mga kilay at sinermonan ang mga ito, dati tayong magkakaklase kaya bakit niyo siya kailangang maliitin ng ganito? Okay ba para sa inyong magsabi ng masasamang bagay sa likuran ni Daryl? Sumusobra na ang grupong ito. Isa lang nakikitirang manugang si Daryl pero hindi niya nagawang umasa sa iba para mabuhay. Sumusobra na kayo. Nagalit na ng husto si Alex matapos marinig ang masasamang bagay na sinabi ng mga ito sa kanyang best friend. Sumagot naman si Clifford dito ng, bakit kailangan mong maging emotional, Alex? Si Thomas naman ang kausap naming at hindi ikaw. Hindi na pinansin ni Alex ang mga ito at bumalik na sa kanyang kinaupuan. Hindi. Na rin natuwa rito si Lana. Hindi nakatakataka na hindi maganda ang kinahinatnan ni Daryl na isa na ngayong nakikitirang manugang. Dahil noong nasa high school pa lang sila ay walang tigil na siyang pinaparusahan ni A. Thomas. At pagkatapos ay nawala na siya sa pamilya. Darby na naging simula ng pagiging isa niyang walang kwentang manugang. Hindi naman nagkaroon ng simpatsya si Lana kay Daryl at nanlalamig na sinabing, huwag na natin siyang pag-usapan pa. Marami ng sakit ng ulo ang ibinigay niya sa akin noong high school pa lang kayo. Kaya dapat lang sa kanya na maging isang nakikitirang manugang na kagaya ng sinabi niyo sa akin ngayon. Marami-rami na rin ang nainom na alkohol ni Lana sa mga sandaling ito. Naging proud ng husto si Lana matapos makita ang pagiging successful ng karamihan sa kanyang mga estudyante. Nakasalubong niya si Giselle noong papunta sana siya sa washroom. Gusto ko sanang humingi sa iyo ng pabor, Giselle. Mahinang sinabi ni Lana habang isinasara ang pinto sa kanilang likuran. Bumiti naman si Giselle at sinabing ano po iyon, Inte Thomas? Gagawin ko po ang lahat para makatulong. Malaki-laki ang pasasalamat ni Giselle sa kanyang gurong. Sila na matapos siya itong tratuhin ng tama noong high school pa lamang sila. Dito na mahinang sinabi ni Lana na mukhang maganda ang naging relasyon ninyo ng presidente ng Platinum Corporation. Gusto ko sanang simulan ang aking career sa entertainment industry. Maipapakilala mo ba ako sa kanya? Kahit isa siyang school teacher, nagkaroon naman ng magandang vocals, magandang itsura at balingkinitang katawan si Lana. Nagmukha pa rin siyang elegante sa kanyang 30. Habang si Giselle naman ay isa ng sikat na bituin. Kaya magiging maganda kung si Giselle mismo ang magrerekomenda sa kanya. Natigilan dito si Giselle at agad na sumagot ng, sa totoo lang po, ang presidente
ng Platinum Corporation ay si D. Pero agad siyang tumigil sa pagsasalita. Muntik na niyang makalimutan na gusto ni Dari na mapanatili ang kanyang low profile, kaya ayaw niyang ipaalam sa lahat ang tunay niyang estado. Paano? Ano ang gagawin niya para mapagbigyan ang request ng kanyang guro? Habang iniisip kung paano ito gagawin, umiti si Giselle at sinabing, "Sige po. Titingnan ko po bukas." Sabik na sabik sila na habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita, "Magaling. Papadalhan kita ng ilan sa aking mga litrato. Ipadala mo ang mga ito sa presidente ng Platinum Corporation." Sinimulan ng ipadala ni Lana ang kanyang mga picture kay Giselle. Palagi siyang confident sa kanyang itsura at kanyang katawan na para bang kasing ganda na niya. Ang mga napapanood niyang bida sa pelikula. Sa sobrang confidente ay masasabi na niyang makukuha ng kanyang mga litrato ang interes ng presidente ng Platinum Corporation sa sandaling maipadala ni Giselle ang mga ito. Pumili si Lana ng marami ng litrato ng kanyang sarili na may iba't ibang anggulo at style. Wala namang nagawa si Giselle kundi i-forward ang lahat ng ito kay Daryl. Sa Dragon Racing Lake, makikitang magkakasama sa loob ng isang kuweba ang mga mayayamang pumunta sa outing. Natuwa ang lahat matapos makahanap ng isang kuweba bago pa sumapit ang gabi. Ang laki ng kuwebang ito ay katumbas ng 3 hanggang 4 na mga basketball court. Kaya sobra-sobra na ang space sa loob nito para makapagpahinga ang lahat. Dahil masyado pang maaga ang gabi, nagsimula ng gumawa ng mga grupo ang lahat para mag-usap-usap. Agad na nagkasundo sina Daryl at Dax mula noong una silang magkakilala. Pareho silang abala sa pagkukwentuhan sa loob ng kuweba. At matapos ang isang sandali, nainip ang asawa ni Dax kaya kinailangang lumabas ni Dax para samahang maglakad ang kanyang asawa. Ang asawa ni Dax na si Nancy ay isa ring Diyosang babae na nagmukhang maganda at elegante. Nakasuot ito ng isang shorts na gawa sa jeans at isang maiksing pangitaas. Makikita rin ang totoo na larawan ng isang mukhang mabangis na pulang phoenix sa kanyang likuran pero naging presentable pa rin ang itsura ni Nancy sa mata ng lahat. Pero walang sinuman ang nagawang tumitig kay Nancy dahil sa background ng kanyang asawa. Maglalakad lang muna kami ng asawa ko. Mag-usap na lang ulit tayo mamaya. Sabi ni Dax kay Daryl habang hinahawakan ang baiwang ni Nancy. Mahahalatang maganda na ang kanilang relasyon sa isa't isa. Agad na lumapit sina Lily at Yvonne nang makaalis si Dax. Paano mo naman nagawang patayin ang pating na iyon, Daryl? Naku, curious na. Itinanong ni Lily. Nagkaroon na rin siya ng pagkakataon para tanungin ito. Kahit na gaano pa kalakas ang isang lalaki, mahihirapan pa rin itong tumalo ng isang pating. Umiti naman si Daryl at sumagot ng, "Simple lang ang ginawa ko, pinagsusuntok ko lang ito hanggang sa mawalan na ito ng malay." Nakinig ang lahat dahil sa interes ng mga ito sa ginawang pagpatay ni Daryl sa pating pero agad silang natawa nang marinig nila ng mga sinabi ni Daryl. Nagsisinungaling ang isang ito. Mukhang wala na siyang dignidad matapos maging isang nakikitirang manugang kaya gusto na niyang maging bayani ngayon. Sapat na ang ilang suntok para mawala ng malay ang isang pating. Malakas na dumura si Kent sa lupa para maipakita ang hindi niya pagsangayon sa mga sinabi ni Daryl. Hindi naman siya pinansin ni Daryl na nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, nakakita ako ng isang kutsilyo noong nasa ilalim ako ng tubig. Hindi ako sigurado kung sino ang nagtapon nito roon pero ginamit ko ang kutsilyong iyon para saksakin ang katawan ng pating at tuluyan na itong mapatay. Sinadya itong sabihin ni Daryl para marinig ni Kent. Noong magpakita kasi ang totoong pating kanina, ibinato ni Kent ang hawak niyang kutsilyo sa 3 mga babae para makatakas sa pating na parang isang mangmang. Dito na nagdilim ang mukha ni Kent. Muli siyang nagalit kay Daryl dahil sa pagpapaalala sa insidenteng iyon. Pero noong lalapit na sana siya kay Daryl para makipagtalo, isang malakas na sigaw ang kanilang narinig. Hindi. Mayroong mali. Tulong. Nagpapanik na bumalik si Dax buhat buhay ang asawa niyang si Nancy.
Mayroon bang doktor dito sa inyo? Mayroon ba? Dito na tuluyang nawalan ng malay si Nancy sa kanyang mga braso. Agad na nagpunta sa kanila ang lahat ng nagkukwentuhan sa loob ng kuweba at nagulat sa kanilang nakita. Ano ang nangyari? Bakit siya nahimatay? Hiniling ng lahat na gamitin ang pagkakataong ito para magkaroon ng koneksyon sa pamilya Sanders pero walang kahit na sino sa kanila ang mga doktor. Sa mga sandaling ito, isang babae ang umabante. Siya ay walang iba kundi si Helen Darwin, ang apo ng pamilya Darwin. Isa siyang napakasipag na babaeng nasa second year na ng kanyang medical degree. Nakahinga na ng maluwag si Dax nang makita niya si Helen. Agad namang kinuha ni Helen ang pulso ni Nancy, iniling ang kanyang ulo habang sinasabing hindi normal. Ang bagay na ito, masyadong naging mahina ang kanyang paghinga, siguradong 2 oras na lang siyang magtatagal kung magpapatuloy pa ito. Tinatakot mo ako, Dinas Darwin. Maaari mo ba siyang matulungan? Nanginginig sa mga sandaling ito si Dax. Hindi pa niya nagagawang mag-alala ng ganito kahit na noong makipaglaban siya sa ilang daan niyang mga kaaway. Hindi ko siya matutulungan gamit ang kasalukuyan kong kaalaman at karanasan sa medisina. Buntong hininga ni Helen. Ano, natigilan dito si Dax. Si Helen ang nangunguna sa kanyang klase. Ang kanyang kaalaman at kakayahan sa medisina ay kapantay na ng mga mahuhusay na doktor sa naglalakihang mga ospital. Nagalit at napuno ng pagkabagabag si Dax nang marinig ang mga sinabing ito ni Helen. Tumitig siya kay Kent at sinabing, Kent, hindi ba't ang pamilya Hauff ang nagorganisa ng outing na ito? Hindi niyo ba naisip na magdala ng ambulansya sa mga ganitong klase ng pangyayari? Napuno ng bagsik at takot ang mukha ni Dax habang sinasabing, sa sandaling may mangyari na kahit ano sa aking asawa, sisiguruhin kong mananagot ang buong pamilya. How dito? Naging kasing lakas ng kidlat ang ginawa nitong pagsigaw, natigilan dito si Kent. Habang nanginginig ang buo niyang katawan at sinasabing kay Kuya Dax, tatatawag na ako ng ambulansya ngayon din. Ang mga Sanders ay isa sa mga pamilyang hindi niya magagawang bastusin. Nag-aalala na rin dito si Megan. Kahit na nainis ito sa ginawa ni Kent kanina kung saan nagawa siya nitong iligtas mula sa isang peking pating, nagsimula pa rin siyang makaramdam ng pag-aalala matapos makitang manginig ng husto ang katawan ni Kent. Habang nakatingin sa kadilimang nasa labas ng kuweba, napuno ng pagkabagabag ang mukha ni Kent. Ang aim ng outing na ito ay para mamuhay ng walang inaasahan na kahit ano. Ang lahat ay kakain ng nahuli nilang isda at matutulog sa isang kuweba. Walang mga sasakyan ang naiwan, maging doktor na maaaring tumulong sa kanila. Sa bagay, masyadong malayo sa kabihasnan ang lugar na kanilang pinuntahan. Kaya sa sandaling magawa man nilang tumawag ng ambulansya, kinabukasan pa nila magagawang makarating sa ospital. Huwag na kayong tumawag ng ambulansya. Siguradong kalat na sa buo niyang katawan. Ang lason sa sandaling dumating dito ang ambulansyang iyon. Kalmadong sinabi ni Daryl. Magagawa mo bang iligtas ang aking asawa, Daryl? Nababagabag na tanong ni Dax habang naririnig ang boses ni Daryl. Hindi. Hindi niya ito kayang isalba, nag-aalala si Lily habang hinihila ang braso ni Daryl at sinasabing, Daryl, manahimik ka na nga lang. Sa 3 taon nilang pagsasama, hindi man lang niya ito nakitang magbasa ng kahit na anong librong may kinalaman sa medisina. Kaya paano niya magagawang iligtas ang buhay ng isang nanganganib na tao? Isa na itong kritikal na sitwasyon na magdedetermina sa buhay ni Nancy. Hinawakan ni Daryl ang mga kamay ni Lily ng dahan-dahan at sinabihan ito na huwag mag-alala. Dito na siya umiti kay Dax at sinabing huwag kag mag-alala, Dax. Kumain ba ng mga ligaw na prutas ang asawa mo? Walang malay na nakahiga si Nancy sa lupa habang tinitingnan ang lahat ang kanyang katawang. Tanging si Daryl lang ang nakapansin sa kulay puting liquid na lumabas sa mapula niyang mga labi. Tumango si Dax at sinabing, kumain siya ng ilang plums na pinitas ko mula sa
Punong malapit dito. Mga plumba ka mo? Tawa ni Daryl. Mukhang nakakain siya ng nakalalasong monks. Blood fruit. Isa itong ingredient sa paggawa ng mga elixir. Pero hindi inasahan ni Daryl na makikita niya ang ingredient na iyon sa outing na ito. Ang pinakaimportante sa mga sandaling ito ay iligtas ang buhay ni Nancy. Maaari niyang kunin ang mga bungang monk's blood fruit sa pinagpitasan nilang puno mamaya. Habang iniisip ang mga bagay na ito, sinabi ni Daryl kay Dax na, "Maari mo bang ibaba sa aking kandungan ang iyong asawa?" Ayon sa Infinite Elixir Manual, hindi ganoon kahirap ang paggamot sa lasong nagmula sa isang monk's blood fruit. Ang nag-iisang bagay na kinakailangan lang nito inumin ay ang 3 solar elixir at tiyak na mawawala na ang lason sa kanyang katawan. Hindi rin magiging mahirap ang paggawa sa 3 solar elixir dahil isa lang itong entry-level na elixir. Ang mga kakailanganin lang niyang ingredients sa paggawa nito ay tubig, ugat ng puno at mga bulete. Pero abutin siya ng kalahating oras bago magawa ang elixir na iyon kaya kinakailangan muna ni Daryl na selyuhan ang energy field ni Nancy para mapigilan ang pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Ito ang dahilan kaya pinapaupo niya sa kanyang kandungan si Nancy. Agad na nagalit ang lahat na nang marinig ang mga sinabing ito ni Daryl. Ano ba ang gusto niyang gawin? Inisiip niya bang magagawa na niya ang lahat ng kanyang gustuhin dahil nagawa niyang patayin ang pating na iyon? Paano niya nagawang mangialam sa problema ng pamilya Sanders at sabihan ito na paupuin si Nancy sa kanyang kandungan? Nababaliw na ata siya. Sumigaw naman si Justin ng, "Masyado ka na bang malungkot sa pagiging isang nakikitirang manugang kaya ganito ka nakauhaw sa babae? Hindi ka hahayaan ng asawa mo na hawakan siya kaya naisip mo na lang na mag-take advantage sa walang malay na asawa ni Dax? Nga, gusto mo na bang mamatay?" Sigaw nang nafu-frustrate na si Kent. Hindi ka agad sumagot sa mga ito si Daryl. Ikinaway lang niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Sige kung ganoon, kayo ng dalawa ang gumamot sa kanya." Hindi na nakapagsalita pa ang dalawang ito. Paano nila magagawang gamutin ang iniindang sakit ng asawa ni Dax? Sige, manahimik na kayong dalawa, ibinaba ni Dax ang kanyang mga kamay. Dahan niyang ibinaba si Nancy para paupuin sa kandungan ni Daryl. Dax, humanap ka ngayon ng mga ugat ng puno at mga bulete sa labas, sabi ni Daryl. Habang dinidiinan ang tiyan ni Nancy ang Rising Sun Acupoint. Noong mag-aral siya ng martial arts, binalaan siya ng kanyang master na ang Acupoint ay hindi maaaring hawakan ng basta bata. Ito ay dahil sa pag-ikot ng dugo at enerhiya sa parte na ito ng katawan ng isang tao na maaaring magresulta sa pagtigil sa pagdaloy ng dugo ni Nancy. Matapos umalis ni Dax, mabilis na lumapit si Lily kay Daryl at sinabing, "Huwag ka nang gumawa ng kung ano-ano, Daryl. Pasama na ng pasama ang sitwasyon ni Nancy. Sigurado ka bang magagawa mo pa rin ito? Huwag mo nang pilitin ang iyong sarili." Hindi natuwa si Lily sa pagsandal ni Nancy sa katawan ni Daryl. Hindi siya rito naging komportable. "Huwag kang mag-alala, magagawa ko ito." Magagawa niya ito. Isa ba siyang doktor? Nagalit dito si Lily at agad na sinabing, "Daryl, dadalhin mo sa kapahamakan ang buong pamilya Lindon sa ginagawa mong ito. Hindi natin magagawang labanan ang pamilya Sanders." Hindi na sumagot pa rito si Daryl at nag-focus na lamang sa paghawak sa Wendy's Acupoint ni Nancy para magpasa ng kaunti niyang enerhiya rito. Hindi nagtagal, bumalik na rin si Dax dala ang isang plastik na puno ng mga ugat ng puno at bulate. Naglabas ng malamig na pawis ang katawan ni William habang sinasabing, "Buhay di apo." Ang pinag-uusapan dito, President Sanders. Paano niyo po nagawang magpadalos-dalos dito? Ano po ang magagawa ni Daryl sa kanya? Huwag ka pong magtitiwala sa kanya. Hanggat maaari. Sa sandaling hindi mailigtas ni Daryl ang buhay ni Nancy, siguradong kukunin din ng pamilya Sanders ang kanyang buhay, pero maaari ring pagbuntunan ng mga ito ang pamilya Lindon. Nga po, wala siyang alam na kahit ano. Huwag ka pong maniniwala sa kanya.
President Sanders. Kilalang kilala ko siya. Gusto niya lang maging bayani sa mata ng lahat. Mas tumindi ng tumindi ang pressure na nararamdaman ni Dax dahil sa mga sinasabing ito ng mga tao sa kanyang paligid. Pwede bang manahimik dito kayong lahat? Dito na sumabog si Dax na sumigaw habang nakatingin sa lahat. Alam ko ang iniisip niyong lahat. Nag-aalala kayo na baka madamay kayo sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa aking asawa. Huwag kayong mag-alala, kahit na hindi mailigtas ni Daryl ang aking asawa, hindi kayo ang gagawin kong responsable rito. Hindi na nakapagsalita pa ang lahat matapos marinig ang mga sinabing ito ni Dax. Dito na nagpatuloy sa pagsasalita si Dax at sinabing wala na tayong kahit na anong choice ngayon. Bukas pa ng umaga darating ang ambulansya. Kaya naniniwala ako kay Daryl. Dito na nakahinga ng maluwag ang lahat. Sinabi na ni Dax na hindi sila nito gagawing responsable sa mangyayari sa kanyang asawa, kaya wala na silang dapat pang sabihin. Hindi na rin nakapagsalita ang nag-aalalang si Lily sa kanyang kinatatayuan. Ngayong araw lang nagkakilala sina Dax at Daryl. Kaya paano magagawang pagkatiwalaan ni Dax si Daryl? Kung ikukumpra sa kanyang sarili, 3 taon na silang kasal ni Daryl, pero palagi niya itong pinagdududahan sa bawat sandaling magkaroon siya ng problema. Maaari kaya na hindi niya pa ito tuluyang kilala? Sigurado ka ba sa sarili mong magagamot mo ang asawa ni Dax? Muling naglakad si Lily palapit kay Daryl. Umiti naman si Daryl at sinabing, kailan ko ba binali ang mga pangako ko sa iyo? Nanginig dito si Lily. At totoo nga ang lahat ng ito. Sa lahat ng mga pagkakataon, kung saan maharap sa isang malaking problema ang pamilya Lindon o ilang mga personal niyang problema, agad na nagiging maayos ang lahat sa sandaling gawin niya ang mga sinabi ni Daryl sa kanya. Naramdaman niya na para bang makapangyarihan ang kanyang asawa ng dahil dito. Sa mga sandaling ito, ninenerbiyos na nagtanong si Dax ng idirekta ba niyang kakainin ang mga bulating ito. Ang mga bulating ito ay mga maliit na kayamanang tinatawag na ground dragons. Ginagamit ang mga ito sa paggawa ng mga tradisyonal na gamot para sa maraming sakit. Iniling ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, hindi makakatulong ang direktang pagkain sa mga ito. Kinakailangan muna nitong maging isang elixir. Ano? Elixir? Natawa ang ilang mga babae matapos itong marinig. Napatunayan na rin nilang hindi alam ng nakikitirang manugang na ito ang kanyang ginagawa. Tumawa si William at sinabing, Daryl, kailan ka pa natuto gumawa ng isang elixir? Natutunan mo ba iyon sa ilang taon mong pananatili sa pamilya Lindon? Nagawa mo na bang gumawa ng isang eternal youth elixir? Ipakita mo naman ito sa amin. Haha, haha. Hindi na iwasang matawa ng lahat matapos marinig ang mga sinabi ni William. Hindi pinansin ni Daryl ang tawanan ng mga ito. Binaliwala niya ito habang kinukuha ang isang walang lamang jar na gawa sa ceramic mula sa sahig. Maraming mga bote at jar ang naiwan sa loob ng kuweba. Walang kahit na sino sa kanila ang may alam kung sino ang nagiwan ng mga iyon sa lugar na ito. Binanlawan niya ang lata, tumingin sa paligid at sinabing, Justin, William at Kent, hubarin ninyo ang mga pantaas sa suot nyo. At bakit naman naming iyon gagawin? Nahihibang ka na ba? Sigaw ni Kent. Kailangan ko ng apoy para gumawa ng elixir at nabasa na rin ang mga panggatong natin sa ulan kaya kailangan ko na ang mga pantaas ninyo para makagawa ng apoy. Kalmadong sagot ni Daryl. Sumigaw naman si Justin ng, bakit kailangang mga damit pa namin ang kukunin mo? Bakit hindi mo nalang gamitin ang suot mo? Hindi mo ba alam na baka sipunin kami sa gusto mong ipagawa sa amin? Sumagot naman si Daryl ng sige, mas importante pala ang inyong mga pantaas kaysa sa buhay ni Nancy. Hayop ka. Mabagsik na sinabi ni Kent. CJ, ibibigay ko na ang suot kong pangitaas sa iyo. Tingnan na lang natin ang gagawin mo sa sandaling hindi magising si Nancy mamaya. Tumingin ang tatlo sa isa't isa bago simulang hubarin ang mga suot nilang pangitaas.
habang pinagtatawanan ng mga tao sa kanilang paligid. Hindi nagtagal ay nakagawa na rin si Daryl ng apoy sa ilalim pinapakuluan niyang ceramic jar habang sinisimulan ang paggawa sa elixir. Naging seryoso at maingat si Daryl sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Pinagtawanan naman siya ni William at Kent at sinabing, "Mukha na siyang tanga. Ganyan ba niya gagawin ang elixir? Mukhang hindi makatotohanan ang pag-arte niyang." Iyan! Napahawak na lang sa kanyang tiyan si Kent habang naluluhang tumatawa kay Daryl. "Huwag ka nang magkunwari. Pangkaraniwang gumagamit ang mga manggagamot ng mga espesyal na palayok para makagawa ng isang elixir. Kaya paano mo ito magagawa gamit ang basag na ceramic jar na iyan?" Nagmukha rin itong mumurahin base sa itsura nito. Nga, mukhang wala nga sa lugar ang paggamit ng isang basag na ceramic jar para gumawa ng isang elixir. Sinusubukan niya bang lokohin tayong lahat na parang isang 3-year-old na bata? Sino ang nagsabi sa iyo na hindi ako maaaring gumamit ng ganitong klase ng ceramic jar para bumuo ng isang elixir? Nanlalamig na sagot ni Daryl. Ang pinakaimportanteng bahagi sa paggawa ng elixir ay ang accurate na pagsukat sa mga ingredients habang pinapanatili ang tamang init ng apoy sa ilalim ng palayok. Hindi ang mga kagamitan na kinakailangan niyang gamitin para pakuluan ang mga ingredients na iyon. Magiging madali para sa lahat na sukatin ng maayos ang mga sangkap sa paggawa ng elixir pero magiging mahirap para sa kahit na sino ang pagpapanatili ng tamang init. Habang ginagawa ito, agad na masusunog ang elixir sa sandaling masyadong maging mainit ang apoy na ginamit sa paggawa nito at hindi naman ito mabubuo sa sandaling hindi sapat ang init na matanggap nito. Ito ang pangkaraniwang pagsubok na hinaharap ng kahit na sinong master na sumusubok gumawa ng isang elixir. Pero, hindi naging problema para kay Daryl ang pagpapanatili ng init sa paggawa ng elixir mula noong maging isa siyang cultivator dahil nagagawa na niyang kontrolin ang init ng palayok gamit ang sarili niyang internal energy na nakapagpaperpekto sa init ng ginagawa niyang elixir. Ito rin ang rason kung bakit nagagawa ni Daryl makabuo ng kahit na anong elixir gamit ang anumang lalagyan na kanyang makikita sa paligid. Pero syempre ay hindi ito alam ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya inisip ng mga ito na umaarte at nagkukunwari lamang si Daryl sa harap nilang lahat. Oh, napaka-confident niya. Tukso ni Kent habang nakatingin kay Yvonne. Mga antikes ang naging expertise ng pamilya Young. Kaya Miss Young naniniwala naman. Ako na mayroon kang kaunting kaalaman pagdating sa mga ito, hindi ba? Pakinggan naman natin ang sasabihin ng mga tunay na propesyonal. Miss Young, ano sa tingin mo? At ayon sa mga sinaunang manual na iyong nabasa, makakagawa ba talaga ang kahit na sino ng isang elixir gamit ang bagay na iyan? Tumitig si Kent kay Daryl habang nagsasalita. Tingnan natin kung magagawa mo pang depensahan ang iyong sarili. Nagsilingon naman ang lahat para tumingin kay Yvonne. Nga, bakit walang kahit na sinong nakaisip sa kanyang kaalaman kanina? Siya na siguro ang taong may pinakamaraming nalalaman pagdating sa bagay na ito. Napakagat na lang si Yvonne sa kanyang mga labi. Masusi niyang inoobserbahan ang bawat hakbang na ginagawa ni Daryl sa paggawa ng elixir. Mayroon na rin siyang mga sinaunang manual na nabasa tungkol sa paggawa ng mga ito. Noong unang panahon, nakadepende pa ang mga tao sa mga kasabihan. Kaya natural lang. Nasubukan ng mga ito nang walang itigil ang paggawa sa Eternal Youth Elixir. Ang paggawa nito ang pinagmulan ng mga elixir master na gumagawa ng mga elixir hanggang sa kasalukuyan. Pero marami rin ang mga peking elixir master na nagkalat sa paligid. Sa bagay, walang sinuman ang makakagawa ng isang elixir gamit ang isang simple at normal na pamamaraang ginagamit ngayon ni Daryl. Mahinang sinabi ni Yvonne na, ayon sa aking mga nalalaman, nangangailangan ang mga sinaunang elixir master ng mga espesyal na gamit gaya ng isang kaldero na para lang sa paggawa ng elixir, palayok, tubig dagat, jar ng pomegranate, at marami pang iba. Ito ang unang beses kong nakakita na gumawa ng elixir ang isang tao gamit
lamang ang isang ceramic jar. Wow! Nagulat ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Yvonne. Agad nilang nasigurado sa kanilang mga sarili na pinipeke nga lang talaga ni Daryl ang paggawa. Sa isang elixir kaya agad silang nagsitingin kay Dax para makita ang magiging reaksyon nito sa kanyang mga narinig. Kumilos si Dax na para bang wala siyang narinig na kahit ano habang tahimik at walang emosyong nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Sumama ang loob ni Yvonne sa kanyang sarili nang makita niya kung paano pagtawanan. Nang lahat si Daryl, wala pa akong karanasan sa paggawa nito kaya hindi ako makasisiguro sa aking mga sinabi. Maaaring may mga taong ang gumagamit ng mga ceramic jar sa paggawa ng elixir. Parang hindi siya nag-isip sa ginawa niyang ito. Sa sobrang abala niya sa pagshashare ng kanyang kaalaman tungkol sa paggawa ng mga elixir, hindi niya namalayang napahiya na pala niya ng husto si Daryl. Haha, hindi mo na siya kailangang ipagtanggol pa, Inisyaw. Nga, kahit naniligtas ka pa ng walang kwentang manugang na ito mula sa isang pating kanina, hindi ka pa rin dapat makaramdam ng pagpapasalamat sa kanya. Dahil isa lang siyang peke. Tumawa naman si William at sinabing kahit sumabog pa ang jar na iyan, wala siyang mabubuo na kahit ano. Kaya tumigil ka na sa pag-arte mo, Daryl. Hindi ka ba talaga napapagod sa pinagagawa mo? Pop! Nakarinig silang lahat ng isang malakas na vibration mula sa loob ng ceramic jar na gumulat sa kanilang lahat. Agad silang napaatras ng isang hakbang nang. Dahil dito, hindi naman nabasak ang ceramic jar dahil ang tunog na ito ay mula sa reaksyon ng naiipong enerhiya sa loob ng ceramic jar. Dahan-dahang binuksan ni Daryl ang takip ng jar habang nababahala namang tinitingnan ng lahat ang loob nito bago matigilan sa sobrang gulat. Napasigaw ang ilan sa mga babae nilang kasama at nanghina sa kanilang mga nakita. Nakita nilang lahat ang isang itim na elixir na tahimik na nakalapag sa ilalim ng ceramic jar. Naglabas ito ng napakabangong amoy na agad na langhap ng mga tao sa paligid. Ano? Nagawa ba talaga niyang buuhin ito? Nablangko ang lahat habang tinititigan ang elixir na nakalapag sa loob ng jar. Napaka-imposible ng bagay na ito. Agad namang nasabik at na-curious ang nakakagat sa kanyang labi na si Lily. Hindi talaga nabigo ang kanyang asawa sa pagbibigay ng sorpresa sa kanya. Dahil dito ay agad niyang naramdaman na hindi pa talaga niya nakikilala ang kanyang asawang si Daryl. Handa na ang ginawa kong elixir, Dax. Ako na ang magpapainom nito sa kanya. Kinuha ni Daryl ang elixir mula sa jar at agad itong ipinainom kay Nancy. Hindi naman nagsalita ng kahit ano si Dax mula noong nasa gitna pa sila ng diskusyon tungkol sa pagiging kakaiba ng ginagawa ni Daryl dahil sa pag-aalala na baka ma-distract niya si Daryl sa pagbuo nito. At ngayong buo na ang elixir sa wakas ay makakahinga na rin siya ng maluwag. Maraming salamat, Daryl. Tango ni Dax habang tahimik na naghihintay sa paggising ng asawa niyang si Nancy. Dito na pumaligid sa kanila ang lahat para obserbahan ng maigi ang magiging resulta ng ipinainom nilang elixir kay Nancy. Matapos ang 10 minuto, nakita ng lahat ang pamumula ng mukha ng wala pa ring malay na si Nancy. 15 minuto na ang nakalilipas pero wala pa rin kahit na anong senyales ng paggising ang pinapakita si Nancy. Matapos ang kalahating oras. Kalahating oras? Anong problema, Daryl? Makikitang naubos na ang pasensya ni Dax. Kalmado namang sumagot si Daryl ng, "Huwag kang mag-alala, mangangailangan ang pinainom nating elixir ng oras para matanggal ang lason na kumalat sa kanyang katawan. Pero masasabi kong wala na siya sa panganib. Gigising din siya mamaya bago sumapit ang umaga." Hindi nakalagay sa Infinite Elixir Manual ang oras bago tuluyang tumalab ang mga elixir na nakasulat dito. Gaya na lang ng godly pill na ginawa noon ni Daryl para kay Megan, hindi ito nagpakita ng anumang epekto noong inumin ito ni Megan pero matapos ang isang araw ay nagawa na rin itong tumalab sa kanya. Tumango rito si Dax habang nagsisimula na naman sa pagtawa ang mga tao sa kanilang paligid.
Kahit na sorpresa na ang mga ito sa matagumpay na paggawa ni Daryl sa isang elixir. Naniniwala pa rin silang sinuwerte lang ito. Kaya hindi ito nangangahulugan na magkakaroon ng kahit na anong epekto ang elixir sa katawan ni Nancy. Nararamdaman din nila na niloloko lang ni Daryl si Dax. Mukhang niloloko ka lang talaga ng Daryl na iyan, President Sanders. Bukas pa siya magigising. Kung epektibo ang elixir na ito, bakit wala tayong nakikita na kahit anong reaksyon mula sa katawan ni Nancy? Sinusubukang magpa-impress ng walang pangitaas na si Justin kay Dax. Malamig. Napakalamig ng panahon sa mga oras na ito. Pangkaraniwan lang na maging malamig ang panahon sa isang lugar na nasa tabi ng dagat pero mas pinalala pa ito ng bagyo na kasalukuyang humahagupit sa labas ng kuweba. Ito ang dahilan kung bakit mas tumindi ang nararamdamang galit ni Justin matapos niyang ibigay ang kanyang pangitaas para lang makagawa ng apoy si Daryl. Sa mga sandalin ito, walang tigil na nag-beep ang cellphone ni Daryl matapos niyang makatanggap ng dose-dose ng mga mensahe. Sino ba ang magsisend sa kanya ng mga mensahe ng ganito kalate? Kaya agad na kinuha ni Daryl ang kanyang cellphone at nagulat sa kanyang nakita. Ano ang problema ni Giselle? Bakit ito nag-send ng napakaraming picture sa kanya? Matapos makaramdam ng pagka-curious, dinownload ni Daryl ang mga picture at agad na napalunok matapos makita ang laman ng mga picture na ito. Ito ay walang iba kundi mga picture ng kanyang high school teacher na si Lana Thomas. Agad na naalala ni Daryl ang kanyang high school days habang iniisip ang dati niyang guro. Dahil noong high school pa lamang siya, ang guro na kanyang pinakakinatatakutan ay walang iba kundi si Lana Thomas. Napakaganda talaga ni Lana Thomas, pero masyado rin siyang strikto. Ipinakita ng dose-dose ng mga picture na ito mula sa iba't ibang anggulo ang hubog ng buong katawan ng dati niyang guro. Ano ba ang gusto ni Giselle? Anong meron sa mga picture na ito ni Lana? Buwisit. Habang tinitingnan ni Daryl ang mga picture, agad na nakita ng ilang tao. Sa kanyang paligid ang kanyang screen, dito na napasigaw si Kent ng idalian. Ninyo! Tumitingin si Daryl ng mga pictures ng mga sexing chicks, haha. Nakakadiri. Humanap ka naman ng tagong lugar para gawin ito. Galit na tiningnan ng karamihan sa mga babae si Daryl matapos itong marinig. Kinamumuhian ng kahit na sinong babae ang mga nakakadiring lalaki na gumagawa ng ganitong mga bagay. Dito na napahiya si Daryl kaya agad niyang itinago ang kanyang cellphone at nagkunwaring tumitingin sa paligid para alisin ang nabuong awkwardness sa pagitan niya at ng mga tao sa kanyang paligid. Dito na siya tumayo habang kumukunot ang kanyang mga kilay. Ano na naman ang ginagawa mo? Nahihibang ka na ba? Sigaw ni Kent. Hindi na siya sinagot ni Daryl habang tumitingin sa haligi ng kuweba bago pumunta sa lagusan palabas rito. At pagkatapos ay napabuntong hininga si Daryl at sinabing, mayroong mali sa kuwebang ito. Dito na tuluyang hindi naintindihan ni na Lily at Dax si Daryl. Ano ang pinagsasabi niya? Ano ang problema sa kuwebang ito? Tumuro si Daryl sa dagat na mailayong ilang daang milya sa harapan ng kuweba at dahan-dahang sinabi na kung titingnan natin ang lugar kung saan tayo nagkaroon ng swimming competition mula rito, hindi ba't mukha na itong isang nagpapahingang dragon? Agad na tumingin sina Lily at Dax sa direksyong itinuturo ni Daryl. Totoo nga. Ang malayong bahagi na iyon ng dagat ay mukhang ang isang nagpapahingang dragon sa ilalim ng buwan. Nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Daryl, sa mundo ng Feng Shui, kilala ito bulang paglangoy ng dragon sa mababaw na tubig. Isa itong senyales ng kamalasan. Kaya masasabi kong hindi dahil sa dugo ng baboy ang paglapit sa atin ng isang tunay. Napating kanina. Dito na nagtanong si Dax ng mayroon ka rin palang nalalaman sa Feng Shui. Inikot ni William ang kanyang mga mata at sinabing, ano bang alam niya? Hindi. Magiging isang pabigat na manugang ang isang ito kung mayroon siyang alam sa Feng Shui. Haha. Dito na natawa ang lahat sa kanyang mga sinabi. Dito na naguluhan si Dax.
Napansin niya na seryoso si Daryl sa kanyang mga sinasabi kaya agad siyang nagtanong tungkol sa sinasabi nito, Daryl, kung totoo. Nga na ang dagat na ito ay ang dragon na lumalangway sa mababaw na tubig. Mayroon ba itong kaugnayan sa kuwebang sinisilungan natin ngayon? Hindi pinansin ni Daryl ang ginagawang pagtingin ng lahat, humarap siya kay Dax. Bago sabihin, nakapwesto ang kuwebang ito sa ilalim ng isang burol. At ang hugis ng burol na ito ay mukhang isang nagugutom na tigre na kung saan ang kuwebang ito ay ang kanyang bibig. Dito na siya muling tumuro sa dahat habang sinasabing ang pagharap ng dragon na nasa mababaw na tubig sa isang nagugutom na tigre ay magsisimula ng isang napakatinding laban. Iniisip mo ba na magiging maganda ang pagsilong sa bunganga ng tigre sa sandaling mangyari ang labang ito? Sigurado ako na may hindi magandang bagay na mangyayari sa lugar na ito. Grabe! Agad na napuno ng komosyon ang lahat matapos marinig ang kanyang mga salita. Dito na napuno ng frustration si William habang sinasabing, ano ba ang gusto mong mangyari, Daryl? Ano ba ang ibig mong sabihin sa dragon na lumalangway sa mababaw na tubig? Ano ang labang ito sa pagitan ng dragon at tigre? Magpapahinga na kaming lahat kaya huwag ka nang magsabi ng kung ano-anong kalokohan. Ano ang problema sa isang ito? Punong-puno na ang kanyang isipan ng kung ano-anong kasabihan. Paggawa ng elixir at kaalaman sa Feng Shui. Ano na naman kaya ang susunod niyang sasabihin? Tumawa si Kent at sinabing, bakit naging ganito naka-weird ang pabigat na manugang ng inyong pamilya, William? Malay ko, mukhang nawala na yata siya sa kanyang sarili sa tindi ng stress na kanyang naranasan sa pagiging isang pabigat na manugang, sagot ni William. Hindi pinansin ni Daryl ang sinabi ng mga ito at tumingin sa kanyang paligid bago iiling ang kanyang ulo at sabihin hindi ko masasabi kung mahaharap ba tayo lahat sa isang panganib, pero hindi pa ring magandang ideya para sa lahat na matulog dito. Kaya nagpasya na akong huwag matulog dito ngayong gabi. Dax, gusto mo bang sumama sa akin na maghanap ng ibang matutuluyan? Nagdalawang isip si Dax habang nakatingin sa walang malay niyang asawa bago sabihin hindi ako maaaring umalis. Umuulan pa sa labas kaya natatakot ako na baka hindi ito kayanin ng aking asawa. Gusto niya sanang umalis kasama ni Daryl para maghanap ng matutulugan pero hindi niya magagawang iwanan ang walang malay niyang asawa sa loob ng kuwebang ito. Tumango rito si Daryl at tumingin sa kanyang paligid habang nagtatanong ng, mayroon ba sa inyong gustong sumama sa akin? Kahit na hindi niya gustong makasama. Ang mga taong ito, nagtanong pa rin siya sa kung sino ang gusto niyang makasama. Pero nagugulat lang siyang tiningnan ng lahat. Sino nga ba ang pipiliing sumama sa kanya at sumuong sa napakalakas na ulan sa labas? Nahihibang na yata ang isang ito. Haha. Tumigil ka na, Daryl, mahinang sinabi ni Lily habang hinihila ang braso ni Daryl. Halos maniwala na siya noong ibahagi ni Daryl ang kaalaman nito sa Feng Shui pero muli pa rin siyang nagising sa realidad. Masyado nang marami ang nangyari kaninang umaga, kaya naramdaman ni Lily na baka gusto lang magpa-impress ni Daryl sa kanya para paitinit ang kanilang pagsasama. Maaaring isang gawa-gawang kwento lang ang laban na iyon ng dragon at tigre para makasama siya nito ng mag-isa at para nag-blue siya ng mukha ni Lily habang iniisip ang mga kasunod nito. Nakaramdam siya ng hiya at galit kay Daryl. Hindi ba't maaari siyang magkasipon sa sandaling sumuong sila sa napakalakas na ulang iyan? Seryoso ako rito. Hindi ito isang biro. Sagot ni Daryl. Bakit nangyari kay Lily? Bakit namumula siya? Ako. Pupunta ako sa iyo. Si Yvonne ay humakbang mula sa karamihan ng tao sa sandaling iyon. Kailangan niyang suportahan siya ngayon dahil ang mga nakaraang salita ay naging dahilan upang mapahiya si Daryl ng karamihan. At least ay mas maganda ang pakiramdam niya sa paggawa nito. Ano? Aalis si Yvonne kasama si Daryl? Bakit? Paano? Maaaring umalis sa kanya ang Diyosa.
Hindi na nakatiis ang pamilyang Yaong. Si Daryl ay isang manugang lamang habang si Yvonne ay walang asawa pa. Bakit niya gugustuhin? Umalis kasama siya. Miss Yaong, huwag kang makinig sa kanya. Eksakto, sino ang inaalam kung ano ang kanyang pinagtutuunan? Nagyabang siya sa paggawa ng isang elixir, ngunit wala pang malay si Mrs. Sanders. Huwag kang lokohin. Narinig iyon, sinabi ni Kent, Pangulong Sanders. Sinusubukan lamang ng taong ito na makatakas dahil alam niyang hindi gumagana ang kanyang elixir. Huwag maloko. Tiwala si Kent habang nagsasalita habang iniisip. Hindi ako magagawang lokohin ni Daryl. Tama si Kent. Sinusubukan lang niyang makatakas dahil alam niyang wala sa atin ang sasama. Nagdadahilan lang. Siya. Hindi sila pinansin ni Dax habang galit na. Narinig ni Daryl ang kanilang mga salita. Kailan ba sila titigil sa pagsasalita? Hindi nais ni Daryl na ipaliwanag pa. Bahala ka. Kung maniniwala ito o hindi. Gayunpaman, huwag kang lumapit sa akin na umiiyak para sa tulong ko. May mangyaring masama. Haha. Nagtawanan ang lahat ng maramdaman nilang. Umaarte pa si Daryl at wala sa kanila ang nalulugod. Malamig na sinabi ni Kent, humihingi kami ng tulong sa iyo. Nangangarap ka ba? Kung talagang may ganoong sandali, dapat ko si Emil at batiin ka. Bilang aking ama. Seryoso niyang iniisip na kaya niyang mailigtas ang mundo. Katawa-tawa yun. Naisip ni Kent. Umiti si Daryl at sinabing, mabuti, hihintayin kita. Natawagan mo akong ama. Huwag kalimutan ang sinabi mo. Shut up. Galit na galit si Kent at akmang isusulong, ngunit pinigilan siya ni Megan. Megan mahal, huwag mong sabihin sa akin. Naniniwala ka sa basura niya. Naiinis si Megan. Hindi ako naniwala sa kanya. Ngunit pinigilan kita upang mapakalma mo ang iyong sarili. Ang pamamasyal na ito ay inayos ng iyong pamilya. Hindi ka dapat gawin ng ganoong emosyonal. Ang totoo nais ni Megan na sumali din kay Daryl. Ngunit nagpa siyang maniwala sa iba pagkatapos ng ilang pag-iisip, hindi niya maitatanggi na ang mga salita ni Daryl ay tila nakakatawa. Ano ang posibleng mangyari sa yungib? Kapatid, lilipat ako nun. Nagpaalam si Daryl kay Dax habang hindi pinapansin ang iba pa. Siya ay Mew. Dax wanted na sumali sa kanya, ngunit hindi. Maaaring bilang kanyang asawa ay wala pa ring malay. Tumango si Dax. Naman. Sinimula ni Daryl na magtayo ng isang kubo ng damo mula sa mga sanga ng puno at dahon ng nyog, na halos 100 milya mula sa yungib. Nakaramdam ng kahihiyan sina Lily at Yvonne na nakatayo sa tabi niya. Si Lily ay lumitaw na mas kalmado kahit na sa palagay niya ay nais na iwanan ni Daryl ang iba upang makagastos siya ng pribadong oras sa kanya. Ngayon kasama si Yvonne. Sa paligid, si Daryl ay hindi makakagawa ng anumang nakakatawa. Bagaman simple ito, sasapat ito. Ano sa palagay ninyo ang dalawa? Ngumiti si Daryl habang hinihiling ang dalawang Diyosa matapos niyang mabuo ang kubo. Isa lang ang naitayo mo? Tanong ni Lily. Ang puwang sa grass hut ay hindi napakalaki, inaasahan niyang may iniisip siyang anumang nakakatawang ideya. Si Yvonne ay naramdaman na medyo awkward at naisip pagbalik sa yungib. Gayunman, sumuko siya nang makita niya ang dalaga sa likuran niya. Oh, si Daryl ay nagtayo lamang ng isang kubo na damo. Paano sila magkakasya? Naguguluhan sina Yvonne at Lily. Tumawa si Daryl at sinabi, hindi madaling bumuo ng isa. Bukod, sobrang lamig ng gabi. Mapapanatili nating mainit ang bawat isa kung mananatili kaming malapit. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Haha. Mayroong dalawang magagandang ginang na
Nagpapalipas ng gabi sa kanya. Bakit siya magtatayo ng isa pang kubo? Namula si Lily. Nais mong matulog sa pagitan nating dalawa? Huwag mong isipin ito. Pagkatapos, ay hinila niya si Yvonne at sinabi, pumasok na tayo. At magpahinga ngayon. Sigaw ni Lily sabay pasok nila sa kubo, Daryl, paki. Bantay ang kubo sa labas. Ikaw ang pinakamahusay. May panginginig si Lily nang sabihin iyon. Hindi pa. Siya naging banayad kay Daryl. Ikaw, iiwan mo na ako sa labas? Nagmamakaawa si Daryl habang tumawa lang si Lily. Hindi ka makakapasok dito dahil wala pa ring asawa si Yvonne. Buntong hininga. Nagsindi ng sigarilyo si Daryl at ipinikit. Nagising si Daryl dahil sa lamig ng panahon. Matapos ang hindi maipahiwatig na tagal ng panahon, naririnig niya ang paghinga ng mga ginang mula sa loob at nilamon ang laway niya. Iniisip ni Daryl na, natutulog na ba sila? Dapat ba akong sumilip? Walang pinsala kung sumilip lang. Tama. Nang malapit na lang gumapang si Daryl sa kubo ng damuhan, isang malakas na putok ang nagmula sa kung saan. Ang ingay ay kasing lakas ng bomba at tila nagmumula sa direksyon ng kuweba. Sina Lily at Yvonne ay nagising ng malakas na ingay. Din habang gumagapang sila palabas ng damong kubulong nawala at hindi sigurado kung ano ang nangyari. May nangyari sa kuweba. Pareho kayong mananatili dito at huwag pumunta kahit saan, sinabi sa kanila ni Daryl habang mabilis siyang sumugod patungo sa yungib. Parehong natigilan ang mga kababaihan habang pinagmamasdan siyang umaalis. Ito ay tulad ng kung ano ang hinulaan ni Daryl kanina. Ang kuweba ay hindi ligtas. Maaari ba niyang mahulaan ang hinaharap? Nais nilang sundin at alamin kung ano ang nangyari. Ngunit hindi ito ginawa matapos na alalahanin ang mga salita ni Daryl. O hindi. Dumating si Daryl sa harap ng yungib at ang nakita ay nagbigay sa kanya ng panginginig. Ang kuweba ay gumuho na ang pasukan nito ay ganap na naharang ng isang malaking bato na iwan lamang ang isang maliit na agwat. Nagulat ang lahat sa loob ng kuweba at nagsisigaw ng tulong. Paano magkakaroon ng sinuman sa isang liblib na lugar? Say tulong. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako. Narinig ang lahat ng mga tinig, umakyat si Daryl sa malaking bato at sinubukang tumingin sa isang maliit na puwang. Halos ang buong yungib ay naharang ng malalaking piraso ng bato na iwan ang isang lugar na mas mababa sa 100 square. Ang dosenang mga pamilya ay napilipit sa isang sulok na ang kanilang mga katawan ay natakpan ng alikabok at mukhang kakilakilabot. Ang ilan sa mga kababaihan ay nagsimulang umiyak. Sa kabutihang palad, walang napatay ngunit ang ilan sa kanila ay nasugatan mula sa pagbato ng bato ang kanilang mga sugat ay kailangang harapin bago ito maging nagbabanta sa buhay. Ang pangunahing problema ay ang maraming maliliit na bato na nahuhulog pa rin patungo sa yungib. Ang mas maliit ay ang laki ng isang kamao habang ang mga malalaki ay kasing laki ng basketball. Ang isa ay tiyak na magiging seryoso. Nasugatan kung hindi pinatay ay sila ay tinamaan ng isa sa mga bato. Marahil ay dapat siyang tumawag para sa tulong. Aabuti ng hindi bababa sa 3 oras bago dumating ang tulong at sa mga batong iyon na patuloy na nahuhulog, ang kuweba ay hindi makatiis ng isa pang 10 minuto bago muling gumuho. Ang ilan sa kanila sa loob ay tinamaan ng mga bato na ang kanilang mga ulo ay dumudugo ng malubha. Manahimik ka nga. Nasaan si Dax? Pasigaw na. Sigaw ni Daryl. Ang kuweba ay nasa buong katahimikan ng bigla. Napatingin ang lahat sa kung saan nagmula ang boses ni Daryl. Labis na nag-alala ang lahat ngunit naalala ang mga salita ni Daryl kanina.
Nangyari ito, hindi siya nagsisinungaling at hindi rin siya overreact. Ang kuweba ay talagang hindi ligtas. Daryl, nandito ako. Ang boses ni Dax ay nagmula sa loob ng yungib. Hihilain kita. Gumawa si Daryl ng lubid sa mga sanga ng puno. Ito ay isang kasanayan na nakuha habang nakatira sa nayon. Ang isang matandang mangingisda na nagligtas sa kanya ay gumawa ng isang mahaba at solidong lubid upang mailigtas siya. Sa tulong ni Daryl, si Dax at ang kanyang asawa ay umakyat sa labas ng yungib sa pamamagitan ng paghawak sa lubid.